Dito tayo ngayon sa ating testimony portion, no? Alam ko, nung nakarangay mo, maraming nabibitin, gusto mong magpatuto. Kaso nga lang, parang mabitin tayo sa oras, Like, no? share, subscribe. Sabi nga dito sa John 1:24, sabi nga dito, ako ang tagasunod na napapatuto sa mga bagay nito at siya rin sumusunod nito. Alam ng iba na totoo ang sinasabi ko. Amen? Amen. No? So, dapat talaga tayo magpatuto. Ang sabi ni Lord, dapat sabihin natin, ipakita natin kung ano yung mga binibigay ng biyaya at saka yung mga binibigay ng Lord sa atin na isang linggo. No? Alam po natin na may kasibay na ladies and gentlemen daw ngayon. Gentlemen and ladies na naman. Kasi ang mga lalaki nung nakarinig ngayon, hindi na tayo eh. So, una tayo sa mga lalaki. Okay ba? Okay. Mga gentlemen. Sino muna magpatuto dyan? Kaya pala si Brother Twitch. Salamat po sa Diyos. Bago po lahat, ako po ay bumabati ng isang mapagpalang bago po sa atin lahat. At ang magpapasalamat ko po sa Panginoon. Nakakarinig ko po kasi gusto ko magkasalamat kaya lang ko lang na po yung oras. At kailangan po yung oras na po ay nagpapasalamat ko sa Diyos na may po ang pag-aapon ng pasalamat. At yun nga po yung sa rice mill, yung nakaraang linggo po, yung bago pa lang po dumadag sa yung mga reporte. So, nagkukulang po sa supply ng reporte dahil umpisa pa lang po yung paggamit ko ng reporte. So, yung pong amo ko na kinakamagahog ko ng bigas ay dumating. Tapos, pumila po kami. Dumating po yung mga 3 p.m. ng hapon. Tapos, kung bali natapos po kasi kami sa mga 2 a.m. na madaling araw. So, sobrang nainip po ako dahil nakapila po kami sa San Pedro. Tapos, 10 kabal lang yung binibigay. Kaya yung amo ko po, nainip din siya, umalis din. At nagalang po kami ng korte. Tapos, binako ako sa may gate ko. So, marami pa rin po yung pila. Tapos, kasi bago po ako, nainip po ako, tapos pinakita po ako ng labo. Pinakita po ako tirahan sa may kapulong po na namin ng bigas. Nakita ko po yung tindahan kung saan po, kaya nakalagay ko na lamesa. Tapos yung mga kalalakihan po nakakapulong. Tapos nakita po ako ng mga number na Gcash na ayon po sa aking pagkaunawa doon eh, siya po yung papasukan na yun po yung scatter na yun po yung ano ngayon sa Intercity. So, nung pagpupulo sa bangko, dahil na nilalamit po ako sa truck, nakita ko po, na-observe ko yung mga ginagawa nila, busy-busy po sila sa pagsusugan. Mga ano na po siguro yung mga 1 million na po. Sabi ko po, pagka hindi po ako nanalangin sa Panginoon, pero yung dinidecide po ng puso ko na, Lord, kahabagan niyo po sila dahil kahabagan po yung ginagawa nila na pagsusugaduhan ako po, dinamis ko po yung galisugan, paano po ako nabalisa, paano po ako naghirap, dahil sa ganung kalagayan ko po dati, wala pa ako sa Panginoon. Kaya naman po, nung ako po ay dinidesisyon ng puso, sana dumating yung time na matapos po yung ano ng mga ginagawa nila, yung kanilang pamilya kaya, at saka yung kanilang kita doon lang ako. So, namin ako, nagtawag na po yung amo ko na baka daw magtagdalan po kami sa likod dahil na sila ako yung profit na ginagamit sa paghahakot po ng bigas. Kami na po susunod. So, umalis po ako. Pag alis ko po, mga ilang segundo lang, may dumating po polis at yung polis po nakasakay po sa kotse. Nakasibilan po sila. At yun nga po, ginapot agad yung nagpapasulan. Kaya po sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos dahil hindi ko man po pinanalangin. Pero dinidesire pa lang po ng puso ko ay tinuro na po ng Diyos at saka isang maganda tulong na nangyari. Hindi po niya ako pinahintulog na matawag ito dahil lahat po ng mga katulong, pinapulong po ng polis. Kaya po, sinasabi nga po sa mga awit, bigla akong nakaalala sinasabi sa mga awit. Hindi ko lang po matanda po sa verse 2 yun. Sabi po doon eh. Nilimutas ko yung mga tapat sa akin at ingatan ko ang siyang mga tao. Amen. Kaya lang po sabi ko sa mga salamat po Lord kasi hindi
hindi ko pa ako pinipulutan na madamay po doon. At napakabuti po talaga ng Diyos dahil nung lahat po kahit yung mga tumingin, nagkagalit po yung pulis. Ang mas po kung nandun po ako, kami din po. At yun po, napakabuti ng Diyos. At yun po ay papasalamat po sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Amen. Talagang tunay ng Diyos na hindi nagpapaya sa buhay natin, no? Alam po natin na talaga yung sugal, wala naman talaga may dulot na maganda sa atin yan. No? Tulad sa akin nung may singit ko lang yung panahon ng kabataan ko, talagang yung tatay ko, pag pumunta sa sabong, sumasama ako. Tapos ako yung magdidikdik na manok. Tuntuan naman ako. Tapos ang yaman ko, proud ako nung araw na magdidikdik na manok. Lalo pag inanalo kami, may bibig at bihag. Ako, tuntua ako, parang pag-yayaman ko, no, nanalo kami. Pero buti na lang ang Diyos na habang nagbibinata ko, nawawala akong gana na yung hanggang dumat ng punto na nahihiyan na akong magbibig ng manok, yung bihag. Kung nahihiyan ako. At pasalamat din ako sa Lord na nawala yun. Kasi kung hindi nawala yun, baka siguro talamak ako sa sugal na yun. No? Salamat sa Diyos. Sunod. Ay, ito si Tatay Jose. Talagang talagang pinagpala ni Lord to. That is good. All the time. All the time. That's good. 24/7 ang ating buhay, kaya tayo nagkakasala. Mabuti ang Diyos. Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon na huminga, makatulog ng maayos. Ako nagpapasalamat sa isang linggo na to, na kahit 3 araw ang pasok ko, ay pinagpapalan pa rin ako. Gawin ko lang sa maiksing salita. Nung Huwebes, may trabaho ko dito sa Nerod, malapit kay Tatay Danny. Ang hirap tumawid dito sa akin, B. Pagtawid ko, meron diretso yung mga truck. Sabi ko, Lord, last ko na yata. Kung hindi ako makatawid, alam mo, yung gitna na yan, diniretso ko yan doon. Sabi ko, Lord, mamamatay na yata. Lord, protection! Sabi ko, Lord, protection! So, sumigaw ako, tamang-tama, pagtawid ko. Talaga pag tumawag ka sa Panginoon, iingatan ka sa Matthew. Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan. Sino man yung nabibigatan? Lahat tayo nabibigatan, di ba? Sabi sa John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. So, huwag natin iwala yung ating kaisipan sa Diyos. Dahil, anytime, pwede tayo mamatay. Pwede tayo mamatay mamaya. Mamayang gabi, bukas, umakalawa. Walang nakasigurado ang buhay. Dapat lagi tayo magpasalamat. Salamat sa Panginoon. Amen. No, talagang napakabuti ang Diyos. Isipin nga natin nung araw na yung mga Israelita naglalakad sila sa ilang, no? Pero iningatan sila ng Diyos, sinasamahan sila. Minsan, hindi man lang sila natalisod, hindi man lang sila natibo sa mga bato na nilalakaran nila. Kasi tunay ng Diyos na nag-iingat sa atin, lalo na tayo ay mga Kristiyano, nalapit tayo sa Kanya, nag-iingatan tayo sa lahat ng oras. No? Parang dito naman tayo sa Crusaders kasi yung mga boys parang ayaw tumingin sa akin eh. Ano? O sige, dito naman tayo sa mga girls. Sige, sila na rin sa... Palapakan po natin ang buhay. Ang araw ko ng mga kasipagaling ko ng mga lalaki ko. At ang araw ko na yun, ako yung kanina na kung saan sasabi sa ating kanina ay hindi hinihiga. Amen. Ako po ay nagkainulog sa aking mga pag-aalam mo. Ako po ay napagpag sa buko ng 840 mababa sa buhay ko ni Jairo. Na kung saan ang buhay na doon ay makalang na po ay naghihinalo. Amen. Nung ako po ay nasa kwarto, nananalangin ako sa Diyos, nag-aayaw nun. Ay, sabi ko, di ba po, sabok na, nandiyan po sa salita na yun, si Jairo po, di ba po, lumapit po siya sa Diyos, sumunod siya ng tulong sa Diyos, dahil nga po sa kanyang anak. Amen. Na, yung po si Jairo ako po nag-aayaw nun, nasa ko yun. Sabi ko, hindi Lord, hindi ako talaga pinagpad. At yun po talaga ako nagbago sa sabok ng loob. At talaga nga po, dalawa kasi yung Bible ko. Talaga po ako nagagawin na sa aking Bible para sumako pa sa ako. At yun nakawa ako nakapos ng time na ako nagbasa ng mga oras. At pag-bukat ko, doon ako na nasa buong
tayo, pag-upgrade ko, okay. Sabi ko, ang galing naman, talagang, alam niyo ba yun? Kaya talagang tigil talaga si Bird. Kung talagang ako pala, lahat katulad ng sasabi ng pasawa ng mga leader, lahat naman ito lahat natin, yung ginagawa nila, talaga kung makikita natin ang pagdala ng Diyos. At yun yun, tapos ako mag-pray, tapos ako mag-ingon. Kaya sabi ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil po talaga wala na tayong nararamdaman. Pakukos sa mga anak po natin. Sa lahat pa, hindi na po tayo nagkaalala kung anong mangyari sa kanila. Wala, pinangunan po natin sa Panginoon. At yun po, kung wala po na po ng madaling araw, ay nagising po si Brad. Kasi nga po ang ano ni Pini, maganda talaga ang pakiramdam ni Pini, nagising si Brad. At nagising din po ako, si Pini po nakaupo doon. At dinadayag si Pini. Si Brad nakita ko nililihim si Ate Pini. Pinag-pray po niya. At sumama na rin po ako, nag-lens na rin po ako ngayon. Pagkatapos po, mag-pray po kami. Ikaw po, sabi ko sa kanyang salita, mag-isa ako dalawa, sabi ko sa kanyang pangalan, nagkasa, Amen. ay, nandun siya. Sabi ko, Jesus, kayo na. Nagkasa tayo sa panalangin ko. Ang Diyos ang bahala. At tapos po, nagkasalamat kami sa Panginoon. At sabi ko, Ate, nagkasako kami ng Bible. Ate po, salamat sa Diyos. Kaming tatlo, nagkasa kami ng Bible. Sa sitwasyon na dinadaigdig sa Ate Pini. Sabi ko, Ate Pini, bago pa mong po natin na dinadaigdig sa Ate Pini, lumabang ka. Kailangan mong maging matatag, maging matapang. Kasi ngayon na po, isa na tayong Israelites. Hindi na tayo ang buhay natin dati na ang kinakain natin, di ba, kung makakain na nabubuhay tayo dyan. Kahit na po pag nabubuhay na tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga po sabi ko, Ate, kailangan mo lumabang, kailangan mo maging matatag. Kailangan mo po magbasa. Kasi yan po talaga, din tayo, di tayo nabubuhay. Kaya nga po talaga tayo, iba na. Hindi na po tayo pagmula noon. Di ba? Kaya nga po talaga ko, sabi ko, tayo nga pala, baka naman tayo, nakita natin ako, ang totoo, hindi naman na talaga iisip. Di ba, kung nakilala natin si Jesus, nakapagkasala tayo sa kanya. Si Jesus, nasabi natin, nalabas natin sa salita niya eh. Kaya sabi ko, naniniwala ako na sabi, magaling na. Di mo kaya yung Diablo. Pinapaundan ng Diablo, kailangan maging matatag. Umay mo kasi magaling na. Pagkatapos ko, nung nakatulog na kami kasi ako nagbasa. Pag-isip ko namin ng alas 7, nakita ko napakasarap ng tulong ni ate. Sabi ko, ha? Tayo na ito ba rin? Magaling mo sa natin. Tapos nga ako sa pati, kumusta? Magaling ang pagkakundol niya ako, sabi ko, mabuti talaga ng Diyos. Talaga sabi ko nga, di ba sabi ng pastor, vitamins ang mga pagsubok. Kaya ko na dami sa ganyan, sabi ko, yan nga po. Nagpipis ka lang Lord. Sabi ko, kailan mong bumaniwala, dahil nga kung hindi ka magkakasakit, hindi mo mararanasan ng pagkagaling. Dahil sinasabi ng pastor, ang leader, kung hindi tayo makakaranas, hindi tayo, di ba po, walang gagaling, hindi gagaling sa clinic, kaya nga po yan, naniniwala ko na dinadaya lang siya ng Diablo, kung lulubin natin yung gulong, kailangan lang po magbasa. At yung lahat ng mga kahinaan ay mawala po sa ating buhay at sa Diyos po lahat. Amen, no? Salamat sa buhay ni Sister Nanisa, no? Tunay nga naman, no? Ang sabi nga na hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay ko sa mga salita ng Diyos. Sa panalangin nila, bumalik ko si Ating Pini, no? Kasi sabi na nila, the family stay together, praise together. Sabi nila, diba? O, isa na lang! Tampakan ko natin buhay ni Sister Rosel. Talaga nagigil ito kapwa pa rin. Sinasabi na niya na magpatuto siya sa kanyang buhay. No? Burn down! Una sa lahat, hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. So, sobrang galing at sobrang hindi ko na talaga alam magpasalamat kasi sobrang pagpapasalamat ko sa kanya. Kasi umalis ako sa pag-born-again, bata pa ako. Yung naalala ko yung sinabi ni Pastora, na bakit ko umalis, nawalan ako ng sandata eh. Yung sandata na yun nawala sa katawan ko. Ilang taon akong kumigam sa born-again, 20 years. Pero nung may instrumento bumalik sa akin, alam niyo po ba kung saan ako napatira? Alam niyo kung nangyari pagsubok sa buhay ko bilang single mother na wala ng asawa. Kami ng dalawa ng anak ko. Sabi ko, nakapitan mo ko. Biglang pumasok sa wall ng cellphone ko yung pangalan ni Mang Susan. Sabi ko, God, thanks for the instrument. Silang mag-asawa, totoo po, nagkaroon ako ng pagkakasala sa kanila. Pero sabi ko, ang tao marunong magpatawad eh. Kasi
pastora na siya, naisip ko, ang pagiging pastora, sobrang lambot ang puso. Ay ko, pastora, patawarin mo ko. Pero sabi ko, habang bumabagtas ako, God, bigyan mo ko ng masisilungan. Alam mo kung 4 na araw sa kami natutulog. Sa vintage terminal. Yung naranasan ko na yun, natitigil mo ko kay God kasi hindi na pa rin ako pinabayaan. Sa loob ng pagsubok ngayon, nakatayo pa rin ako ngayon. Eto, healthy. Buntis po ako. Thank you kay God. Kasi bakit? Kahit anong nangyaring pagsubok sa akin, hindi na ako binitawan. Kasi bakit? Sabi nga sa Marcos, 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ngayon ko na-realize, pinakasaad na yun sa Bible. Kasi bakit? Sa tagal ko, I'm 27 years old. Magtakin nyo, ilang taon yung pagsubok na dumaan sa buhay ko, pero hindi na ako binitawan. Marami bang nangyihirap pumunta sa akin, pero ngayon, hindi na ako aalis dito. Bakit? Jesus is my life forever. Hindi na sinabi ko, alam mo kung bakit napasok ako dito? Sabi nga ni Pastora, isang tabi mo lahat ng problema. Thank you ako kasi kahapon sa pagtatrabaho ko, kahit anong hirap. Sobrang blessings ang darating sa amin. Sabi ko, walang naniniwala sa atin, wala akong magulang, at siyempre wala akong pamilya. Sabi nga may pamilya ako, pero hindi nila ako tinuloy. Ngayon, nagkaroon ako, hindi lang ng isang magulang, kundi lahat kayo, magulang at pamilya ko. Sabi nila, bibigyan kita ng maraming pamilya, bibigyan kita ng maraming magulang, kumapit ka lang. Kasi totoo lang, ako dapat hindi nila ako makikita ngayon kasi magpapakamatay talaga ako at dahil ang dami kong problema. Pero sabi na anak ko, ma, di ba may God ka? Di ba mama hindi ka ganyan? Nung nagsalita siya sa akin, pinili ko pa rin yun, pero hindi na napasok sila sa buhay ko. Pero nung nakilala ko si Ma'am Susan, pinali ko sa puso ko ang Panginoon. Kahit anong sila, kahit sahod pa malaki yan, sabi ko, hindi ko kailangan ng sahod mo kasi kailangan ko sa Diyos. Kailangan ng buhay ko ang Panginoon. Bakit? Kung di tayo kay God, wala kami dito sa kinatatayuan ko. Kailangan ko ibigay kay God yung buhay ko. Kasi ikaw ang nandito sa akin. Simula ngayon, sinasa isip ko na yung Marcos 12:30. Kahit sino ka kaya sabi mga kaibigan ko, ngayon tumatanggi ka na, yes, kaibigan lang kita, pero siya, kaibigan, magulang at tunay kong mahal. Siya na ngayon ang kapartner ko sa buhay. Dahil din Susan, salamat ako sa binigay na instrumento ng Panginoon, kay Pastora, kay Daddy, at sa inyo lahat. Salamat sa pagmamahal nyo sa akin. Kayo ang binigay na instrumento ng Diyos para lumaban at magpatuloy ako. Maraming salamat po sa inyo. Amen, no? Salamat na sa buhay ni Sister Rosino. Tunay nga naman na tayo lahat ay may mga pagsubok. Pero alam natin na huwag tayong bumitaw kay Lord. No? Nalala ko tunay kagabi na yung anak naman niya, na-please ako kagabi. Di sana naman nung mga araw pa nang galit na kayo sa kanya. Pero kagabi, talagang natuwa ako, pinasaya niya ako. Kasabi nga niya, tingnan mo mama, may sinabi siya sa nanay niya kagabi. Tapos nabangit pa ni Pastora dito kagabi yung, ano ba yun, yung... Hindi ka po tatanggapin sa lupa. Oo. Sabi, nabis ako sa kanya. Sabi ko, dapat sa susunod, ikaw naman mag-testimony. Sabi ko, ayaw niya eh. Pero alam ko na ito, magiging pastor dito, hindi siya halos mag-testimony. O sige, oras na, bibigay ko lang sa susunod.